Mr. Chair, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epipanyo Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. Ng Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo na Diablo na nagsasabing Iglesia daw ni Kristo. At pati po ako pinagmumuran niya, tinawag po niya akong demonyo, lahat. Itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Paano ko nasabi? Mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung gaano po kademonyo yung Marcoletang ito. Itong malaking matang itong ito na masasabi mo talagang Diablo rin katulad ni Kibulok. Pero hindi po ako kumikibo. Ang sinasabi ko lang, kung tayo talaga ay i-address po natin ang mga ganitong klaseng paninira na mga narratives, ay siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay may patawag din natin. Ako po, kahit na po ano pang sabihin nila, I will just stay as I am. As transparent and as accountable as I am. Because right now, what we need are people that can probably criticize us to the height of even abusing their rights. Pero ako po, walang problema sa kanila. Ay darating din po ang panahon that these people will be rendered useless. At wala nang maniniwala sa kanila until time will come na masasabi ng tao that they are stupid, useless people and they are simply liars. Tayo po, ang ating role lang basta ayusin lang po natin ang ating pagsisilbi. Kahit ano pong sabihin nila sa atin. Tingnan po niyo yung pagmumura nila sa akin. Wala naman po akong hindi ko po nga kilala yan. Kung murahin niya po ako, parang kayo po, narinig po ninyo lahat kung anong pinagsasabi niya. But people, I think, will not believe him. Dahil hindi po ako yun, yung sinasabihan niya. Maraming salamat po, Mr. Chair. That is precisely the objective of this hearing, Representative Marcoleta. So, are you requesting that Mr. Epipanyo be called to be invited for the next hearing? By all means, Mr. Chair, I will thank you for that. Comsec, please take note. The said person that has been mentioned earlier by Representative Marcoleta will be invited for the next hearing. Okay. Nang nakita ni Epipanyo Labrador na ipatawag siya sa TRICOM, may sagot siya. Muling nagmura naman. Minura niya ang INC. Muling minura niya si Congressman Marcoleta. Ano ang sagot niya? Tatalakayin natin. Kasi lumalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Okay, kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po. Ito yung lingkod, Brad Brindel Talibong, sa National Office ng Catholic Faith Defenders. Kung maalala ninyo na nagmosyon si Congressman Marcoleta, Rodante Marcoleta, na kasabay din sa investigasyon ng TRICOM sa paglaganap nitong fake news na ipatawag itong si Epipanyo Labrador. Balikan muna natin yung motion niya. Mr. Chair, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epipanyo Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. Ng Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo na Diablo na nagsasabing Iglesia daw ni Kristo. At pati po ako pinagmumuran niya, tinawag po niya akong demonyo, lahat. Itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Paano ko nasabi? Mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung gaano po kademonyo yung Marcoletang ito. Itong malaking matang itong
ito na masasabi mo talagang jablo rin katulad ni Kibolok. Pero hindi po ako kumikibo. Ang sinasabi ko lang, kung tayo talaga ay i-address po natin ang mga ganitong klaseng paninira na mga narratives, ay siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay may patawag din natin. Ako po, kahit na po ano pang sabihin nila, I will just stay as I am. As transparent and as accountable as I am. Because right now, what we need are people that can probably criticize us to the height of even abusing their rights. Pero ako po, walang problema sa kanila. Ay darating din po ang panahon that these people will be rendered useless. At wala nang maniniwala sa kanila until time will come na masasabi ng tao that they are stupid, useless people and they are simply liars. Tayo po ang ating role lang basta ayusin lang po natin ang ating pagsisilbi. Kahit ano pong sabihin nila sa atin. Tingnan po niyo yung pagmumura nila sa akin. Wala naman po akong hindi ko po nga kilala yan Kung murahin niya po ako parang kayo po narinig po ninyo lahat kung anong pinagsasabi niya. But people I think will not believe him. Dahil hindi po ako yun, yung sinasabihan niya. Maraming salamat po, Mr. Chair. That is precisely the objective of this hearing, Representative Marcoleta. So, are you requesting that Mr. Epipanyo be called to be invited for the next hearing? By all means, Mr. Chair, I will thank you for that. Comsec, please take note. The said person that has been mentioned earlier by Representative Marcoleta will be invited for the next hearing. Okay. Sinagot siya ni Epipanyo, di daw sisipot si Epipanyo sa hearing. Kaya, kundi siya sisipot, malaking posibilidad na ma-cite in contempt siya sa Kongreso. At kung ma-cite in contempt siya sa Kongreso, abay, magiging wanted siya sa Kongreso. Napanood ko kahapon, kagabi, na nire-request nitong ni Marcoleta na ipatawag daw ako. Diyan sa, hindi ako nagkakamali, Tricom ba yun? Hindi Quadcom Tricom. Hindi ako nagkakamali. May nakarating po kasi sa akin na balita. Timbre. Impormasyon. Na kapag lumabas ako, ang pinakaplano talaga ng Iglesia ni Manalo ay ipatumba ako. Alam mo, Marcoleta, huwag mong gamitin ang kapangyarihan mo. At huwag mong gamitin yung pagkakataon. Na congressman ka. Wala naman laban sa iyo si Epipanyo Labrador Kung gagamitin mo impluensya, yes. At diyan kayo magaling. Di ba? Siraulo ba ako para magpakita dyan? Alam ko na pinaplanuhan nyo na ako na hindi maganda. Yun. So, batay sa sagot, kinuha na lang natin yung grabing pagmumura niya, no? Sa INC at sa kay Marcoleta. Pero, dito, parang ang hearing ngayong Abril 8 Martes, Abril 8 Martes. So, dito pa lang, sa sagot niya, nagpahiwatig na di siya sisipot sa hearing. Kaya, kung di siya sisipot at inimbita siya sa hearing, malaking posibilidad na tulad ni Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Na cite in contempt at nagiging wanted sa Kongreso hanggang mapilit talaga nilang iharap para sa investigasyon. Pero kung ang layunin ni Marcoleta yung mga nagmumura, yung mga nagmumura ay dapat ipatawag yon. Ang tanong, wala bang mga INC na grabe din ang
banat nila. Kung maalala ninyo mga kapatid, di ba? Grabing banat. Lalo na sa grupo nila ni Cesar Sineta. Meron pang doktrina nila, tinatawag ang simbahang katoliko na sa demonyo. Sa mga ministro yan dahil sa aral ng demonyo daw. Matagal na tinatawag ang simbahang katoliko na sa demonyo. Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Ganitong nakasulat sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talata 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sa mga talatang binasa po natin ng ukol sa pagbabawal ng pag-asawa, aral yan ng mga demonyo. Hindi aral ng Diyos, kapatid na Michael. Kaya ba natin binasa po ang talatang yan para tuligsain ang simbahang katoliko? Hindi, kundi para maunawaan ng ating mga taga-subaybay, lalo't mga nagsusuri, na sa pagsunod ng tao sa aral na yan, matatalikod siya sa pananampalataya. Yun. Matagal na nilang tinira ang simbahang katoliko dito. At ginamit yung mga pagchachap-chap sa mga aklat katoliko. At maliban dyan, yung mga tinatawag na INC vlogger. Di ba? Grabe ang banat nila sa simbahang katoliko. Sandali. Yung INC vlogger. Grabe ang banat, lalo na si ito ba? Isang CF Sandali. Yung grabe talagang banat nila. No? Sandali, ito ba? Ito din. Kung sasabihin nila na fake news, ba't piniki sa pagbasa dito ng ministro ang aklat katoliko na ipakita na natin ito. Pero ang mastermind, at tubar sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning. They altogether fantastic to say that the remote beginning. So they all together fantastic to say. Hindi naman yan ang nakasulat. Pero piniki yan ng pagbasa. No, naipakita ko na nasa ibang video, mga kapatid. At yung grabing banat ni Mr. Kay Father Darwin, di ba? Naalala niyo? Grabe talaga ang banat niya. Hanapin natin na yung banat ni Cesar Sineta. So, yun, ipapatawag ba rin yun ang mga miyembro nila dahil sa pagtawag ng simbahang katoliko na sa demonyo. Lalo na si RMG Aguila, grabe banat niya sa simbahang katoliko. Ang tanong, kaya ba ni Congressman Marcolita na ipatawag yung mga
INC vlogger na grabe, alam naman siguro nila na grabe talaga ang banat. Pero dito, abangan natin mga kapatid, no? Abangan natin kung ano ang takbo sa Abril 8 dahil nagpahayag na si Epifanio na di daw umano siya haharap. So, bangan din ninyo dahil sa pagkakataong ito, muling sasagutin natin si Miss Michelle Hapina at ako ang magtalakay. Bakit po hindi naniniwala ang Iglesia ni Cristo? Ano daw? Ulit. Ang Iglesia ni Cristo, di talaga naniniwala na si Cristo ay tunay na Diyos. Yan. Bakit ang INC di naniniwala na si Kristo'y tunay na Diyos? Tatalakayin natin ito. Ako ang inaatasan ngayon sa punto por punto. So, kung maalala ninyo, si Miss Michelle kasi, sabi niya na dapat ipaabot umano sa akin na sinagot niya ako. Pakiparating mo po ito ha kay Mr. Tampered mo. Okay? Pakiparating mo na may isang Michelle Japina na tumutuligsa sa kanyang ginagawa at sinasabi. Ayan, shout out po sa iyo, brother. Mawalang galang, with all due respect. Nireaction lang lamang po kita at pwede kang sumagot. Sige po, makipag-agremento ka pa sa akin dyan. Ano pang masasabi mo? Manood ka, nanood na po ako. Hindi po ako yung tipo ng magre-reaction na babato ng alam kong babalikan ako, wala ako ibabalik. So, wala daw siyang, di siyang pwedeng mabalikan pag siya ang magreaksyon. Kaya, sinagot na natin siya at ang komento niya. Ako din po, sinama mo na sa content mo kanina. Ako po nagpapaliwanag lang, Sir Wendell, with all due respect po. Yun. Nagreklamo siya dahil nasama na sa content. Okay? So, abangan ninyo. Sandali muna, pasok muna tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito dahil tatalakayin natin itong mga pagbasa niya nga si Kristo hindi Diyos. Gusto niya, yun nga, no, ipagbili mo yung ari-arian at sumunod ka sa akin. So, ibig sabihin, kailangan pagtulong sa kapwa, dagdagan mo, at pag sinabi sumunod ka sa akin, ibig sabihin, maglingkod pa rin. So, gusto mong maging full ang kaligtasan, maging buo, ganap. Sabi nga ni Jesus, lagi niyang binabanggit yun, lagi kong inaano yung ganap, o kulang pa. Para maging ganap pala, kailangan yung matulungin ka sa kapwa at naglilingkod ka sa Diyos. So ngayon po, dumako na po tayo agad dito sa ating ebanghelyo ngayong araw ng Martes, March 25. Yan, alam naman sa mga alam na nila yan, yung mga nakakaalam sa liturgical calendar natin, no? Tsaka sa mga holiday of obligation. Ito po ay ayon kay San Lucas chapter 1 verse 26 to 38. Sa mga hindi po nakapagsimba, pagnilayan po natin, makinig ang may pandinig. Nung ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroon ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Naglumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, at tatawagin anak ng kataas-taasan.
ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ibaog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayan o, so konti pagninilay lamang po sa mga hindi pa nakakaalam. Bakit kaya ito yung ebanghelyo natin ngayong araw ng Martes, March 25? Bakit po? Baka nakalimutan nyo na. Ngayon po ay sa simbahan, tinatawag na Solemnity of Annunciations of the Lord. Pansin niyo yan, yung joyful mystery natin. Ito po actually sa buong Universal Church, ito po ay holiday obligation dapat. But on each country, mayroon pong mayroon po silang selective na holiday of obligation. Na sa Pilipinas, 3 lamang. Pero in general po, pangkalahatan, ito po isa sa pinakamahalagang pangyayari actually, isa sa pinakamahalagang pangyayari, ang mabuting pagpapahayag ng mabuting balita ni Archangel Gabriel, Anghel Gabriel sa ating mahal na Birheng Maria na siya'y maglilihi. Ito na po actually, yun ang umpisa. Ngayon, tingnan po muna natin, Tingnan mo yung connection, tingnan natin yung computation ng simbahan. Kaya tama-tama, March 25 po, Una, bakit mas matanda ng, tingnan nyo, 6 na buwan si, tama-tama yung tingnan nyo po yung orders ng month. Si John the Baptist, nauna siya. Di ba? 6 months. Alam niyo po ba ang kapistahan? So 6 months, March 25, 3 months na lang po, ipapanganak naman si John the Baptist, si Juan Bautista. Ngayon, computing nyo naman, bakit December 25, March 25, computing nyo po, 9 months sakto. So, yun ang computation niya. Kaya, pansinin niyo, mga protestante na, mga ibang sekta, tanungin niyo sila, kailan pinanganak ng ating Panginoon Kristo? Hindi nila alam. Sigurado tayo dyan. Kasi simbahan lang talaga, ang totoong simbahan lang ang magde-declare niyan. Ang totoong simbahan ang magsasabi, March 25, ngayon po yung Annunciation, ito yung umpisa ng paglilihi niya. Kaya nga, i-computein mo hanggang 9 months, December 25, Pasko. Okay po, so pa sa mga hindi pa nakakaalam. Si naman, 6 months, bakit piyesta? June 24 actually, June 24, 25 ang kapistahan ng kapanganakan naman ni John the Baptist. Tugmang-tugma na mas matanda siya ng 6 na buwan. Amen? So, ayan, dumako lang po naman tayo dito sa konteksto naman ng ating binasa. Napansin niyo po. Dito po yung ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Siya'y pinili, mga kapatid, brothers and sisters. Pinili ng Diyos. Kalugod-lugod kaya nga, full of grace. Hail, you're full of grace. Pinili siya. Wala po siyang bahid na kasalanan. Talagang nakatakda na siya. Hindi pwedeng may kasalanan ang isang, tandaan natin, ang isang lalo na Diyos. Sabi ng iba, tao siya may kasalanan. Paano mo, kung ikaw ang Diyos, ba't ka paggagawa ikaw nga may gawa ng langit at lupa Paano bakit ka paggagawa ng isang tao na alam mong gagawing ina ng iyong anak? Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ba't ka papipili nung may kasalanan, di ba? Hindi ka ba pwedeng gumawa ng walang kasalanan?
Of course, pwede. Kaya nga sinabi niya dito po sa 37, no, walang hindi makapangyayari sa Diyos. Ibig sabihin, for with God, nothing is impossible. So bakit siya magbibigay ng nanay ng anak niya mismo? Siya ay Diyos at mismo Diyos ang ipapanak. Bakit siya magpipili pa ng makasalanan na kagaya ng mga magulang natin, di po ba? Mga kababaihan sa buong mundo. Nakakalungkot lang, no? Yung sinasabing may kasalanan siya, ganito siya. Hindi nila alam, siya nga ang daan, no? Yung daan ng kaligtasan ng buong sanlibutan. Ito yung umpisa. At napakaganda pa ng sinabi rito ng Archangel Gabriel. Ang sabi niya, lililiman ka ng kanyang kapangyarihan ng kataas-taasan. Grabe, nandun yun, linilili o i-cover ka na, no? Coveran ka. Coveran na siya ng mga kasalanan, ng kung ano man yan. Coveran siya, lalo na sa kasalanan. Hindi pa pwede siya magkasala. Kapatid. No? Ngayon, tingnan natin ang konteksto. Bakit kaya, bakit kaya sabi niya, huwag kang matakot? Bakit huwag kang matakot? Kasi, tandaan po natin yung kultura ng mga Hudyo during that time. Kapag ka nalaman, napakadelikado na pwedeng mangyari sa ating mahal na Birheng Maria. Kapag nalaman nila na buntis siya, na wala siyang asawa, pwede siya mamatay. Buhay niya ang nakataya rito. Buhay niya nakataya rito na pwede siya death penalty, stoned to death. Babatuhin siya hanggang mamatay. Bakit siya nabuntis na walang kasalanan? So, yun ang isang doon na sa kanya, pwede masabi natin na pwede siyang humindi, pero umuo siya. Ano sabi niya rito? Napakaganda na sagot niya. Dito po tayo sa sagot niya. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Bakit kaya sinabi ng ating mahal na Birheng Maria yon? Bakit? Alam niya, si Archangel, Gabriel, hindi yan maghahatid ng fake news. Amen? Sigurado kapag sinabi ng anghel, magkakatotoo at totoo. Hindi ngayon sa balita puro fake news. Tingnan natin yung source ba? Saan ba yung source ni Anghel Gabriel? Ang sabi rito, napakalinaw po. Sinugo siya ng Diyos. Yung source niya, mismong Diyos sa kataas-taasan. Ay, hindi siya pwede mag-fake news. Kaya sabi niya, she knows, alam niya. Ito'y sugo ng Diyos, anghel ng Diyos. Talagang she surrendered her life. Alam niya, poprotektahan siya ng Diyos. Amen? Yun po yun. So kapag pagdating sa Diyos, sa mga salita ng Diyos, pagpapaalala sa atin lahat, huwag kayong mag-alala. Pag sinabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, everything will be added unto you. Pag sinabi ni Jesus, unahin niyo ako sa lahat ng bagay, lahat ng kailangan niyo, ibibigay niyo yon. Yun po yung kasiguruhan ng ating banal na kasulatan ng Biblia at ng Diyos na sinasabi rito. At anong pwede nating matutunan dito? Pansinin niyo. Ang Diyos, pansinin niyo, dumaan kaya sa ating mahal na Birheng Maria. Yun po, no? Diyos, papunta kay Maria, ating mahal na Birheng Maria, ipinanganak siya. Tayo rin po ngayon, pwede tayong dumaan sa mahal na Birheng Maria, papunta sa Diyos. Amen? Lalo na papunta sa kanyang anak, si ating Panginoon Kristo. Ganun yun. So, hindi pwede. Sasabihin nila, ba't ka pa dadaan kay sa mahal na Birheng Maria daw? Ba't ka pa dadaan kay Maria? Tanungin mo sarili mo. Diba? Bakit pinadaan pa ng Diyos kay Mama Mary si Jesus? Yung tinatanong nila sa atin, hindi nila alam na hindi nila alam, kina-question nila ang Diyos. Din sana tanungin mo ang Diyos, ba't pinadaan niya pa kay Mama Mary? Ganun ang dahilan, kaya tayo pwedeng dumaan kay Mama Mary. Amen? Yun ang hindi nila naintindihan. Kaya nga nung sa wedding of Cana, bakit kailangan niya magsabi ni Mama Mary at sundin pa ni Jesus? Hindi pa niya oras yun?
ganong kamahal ng Diyos si Mama Mary. Kaya tayo dumadaan sa Kanya. At ang panghuli po, siya po, nung naglihi na siya, nandun na yung magandang balita. Yun na, isa sa pinakamagandang balita na nakasaysayan sa buong mundo. Ito'y mabuting balita tungkol sa kaligtasan. At alam niyo po, panghuli, doon nga sa apparition ni Mama Mary, anong sabi niya doon? Those who are my devotee, who pray the rosary, at lahat ng mga mga prayers niya na binigay niya sa apparition niya, mga devoto daw kay Mama Mary. Sabi niya, alam mo, sabi niya po, galing sa bibig ni Mama Mary sa kanyang apparition, I will lead them to my son. Sarap, no? Paalala po, ang sabi niya, those who are my devotee, yung mga devoto kay Mama Mary, sabi niya, I will lead them to my son. Amen. Ilan po, naway gawain tayo ng banal na espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and God bless sa ating magka-topic ngayon, si Brother Wendell Talibong. Bro Jando? Okay, so tingnan ko muna dito sa sa ating Zoom kung nandiyan na ba si Brother Wendell. Wait lang ha. Ayan, nandiyan na si Brother Wendell. So, ibigay ka Brother Wendell para sa kanyang greetings at sa kanyang topic. Brother Wendell, good evening sa iyo. Good evening, Bro Jando. Good evening sa ating mga kasama ngayon. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, muling sasagutin natin ang ating kapatid sa INC, lalo na si Miss Michelle Hapina ng INC. May panawagan siya na kung maari, sasagutin daw siya. Etong panawagan niya. Pakiparating mo po ito ha kay Mr. Tampered mo. Okay, pakiparating mo na may isang Michelle Japina na tumutuligsa sa kanyang ginagawa at sinasabi. Ayan, shout out po sa iyo, brother. Mawalang galang, with all due respect, ni-reactionan lamang po kita at pwede kang sumagot. Sige po, makipag-agremento ka pa sa akin dyan. Ano pang masasabi mo? Manood ka, nanood na po ako. Hindi po ako yung tipo ng magre-reaction na babato ng alam kong babalikan ako, wala ako ibabalik. Yon ang kaniyang pahayag, at nang sinimulan na natin siya sa pagsagot, nagreklamo siya bakit daw nagiging content na siya. Ako din po, sinama mo na sa content mo kanina. Ako po nagpapaliwanag lang Sir Wendell, with all due respect po. At may paliwanag siya, gamit pa niya yung referensya. Yung referensya, yung Bible na binasa ko, yun din ang binasa niya. Pakinggan natin siya dito. Bakit po hindi naniniwala ang Iglesia ni Cristo? Ano daw? Ulit. Ang Iglesia ni Cristo, di talaga naniniwala na si Cristo ay tunay na Diyos. Hindi daw po naniniwala ang Iglesia ni Cristo na si Cristo, hindi daw po naniniwala ang mga tulad naming Iglesia ni Cristo na si Cristo ay Diyos. Okay, mawalang galang na po. Again, disclaimer po, ito po ay sasabihin ko lamang po ayon po sa aking natutunan at konting kaalaman kung bakit ako ay makapagsalita ng ganito. Ito po ay naging aral sa amin, naging doktrina, at bago ako naging INC, ito ay aking sinampalatayanan. Para po sa kaalaman natin, mga mahal nating kababayan, mga kaibigan at kapatid sa Iglesia Katolika, isishare ko lamang po sa inyo to, but it doesn't mean na inaatake ko ang inyong paniniwala. Okay, ito po ay sa part ko lamang po. Okay, at sa aming mga Iglesia ni Cristo na kung magugustuhan nyo po ay sana po magsuri kayo magsuri din po kayo at kayo din po ang makiramdam at umalam kung ang tinuturo po ba sa Iglesia ni Cristo ay masama o mabuti. Kung ang tinuturo ng Iglesia ni Cristo ay pawang kabutihan at katotohanan. Una, bakit po ba ang INC, pag sila'y gumagamit ng aklat katoliko, ay pinag-chap-chap nila? Halimbawa,
yung paliwanag ni Ramel Parva na Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ang ating Panginoon Jesucristo na tinatawag na verbo, ano daw ang kahulugan gamit itong Biblia na ito na ginagamit din nila kay Padre Juan Trinidad. Pakinggan muna natin si Parva. Ito. At sa isa pang aklat na pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo Sandali ay muna. tinawag niyang isang uri ng banaag Sandali. ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin niyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Ang ginamit niya ay ang footnote sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1. At alam nyo ba, talagang nakasulat naman yung footnote na ginamit ni Ministro Romel Parva. Pero may iniwasan siya dahil ito kasi ang talagang nakasulat, mga kapatid. Ang binasa niya, ito makita ninyo, at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Ang pahayag nito ay si Santo Tomas de Aquino. Pero napansin nyo ba ano ang iniiwasan? Ito na kotisyon ang ginagamit upang ipaliwanag na yung Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14, ay hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo, kundi ayon daw sa paring si Padre Juan Trinidad at ang anak ay tinatawag niyang isang uring banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Pero may iniwasan. Ito ang iniwasan. Ginamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. See? Pagkatapos, sasabihin nila na tayo ang nag-tampered, sabi nila, pero ang kanilang aral ay malinaw na isang tampered din. Hindi lang yan. Maliban dito, para pabulaanan nila na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos, ginagamit din nila itong aklat na ito. Ang pamagat, ang may akda ay si Padre Pedro Sevilla, ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano. Ano po ba ang ginamit ng ministro ni Manalo? Panoorin niyo. At sa isa pang aklat na pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, sa pahina 32 ay ganito rin ang ating mababasa. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Batay sa mga aklat na binasa natin, na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagkadiyos ni Kristo. Yan. Nasa aklat umano dito na walang doktrina ukol sa pagkadiyos ni Kristo. Mga kapatid, talaga namang nakasulat ang binasa niya, pero walang nakasulat na walang doktrina tungkol sa pagkadiyos ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Ito, pansinin ninyo, ito ang binasa niya sa naturang aklat, pahina 32. Ito ang binasa niya. Nakita nyo ba? Kaya't hindi maaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Kaya ang konklusyon niya, wala pang doktrina na si Kristo'y Diyos. Alam niyo ba may iniiwasan ang ministro? Ito ang iniiwasan niya. Si Jesus ang Panginoon. Sa pahayag na ito, ibinibigay
ng mga unang Kristiyano kay Jesus ang titulong Kyrios na ayon sa binabanggit na natin ay siyang saling ginagamit ng Septuaginta para sa pangalan ng Diyos na Yahweh o Adonai. Nagkakaroon ng utay-utay na pag-unlad sa pag-unawa sa pagiging Diyos ni Jesus at ginamit ang titulong Diyos para sa Kanya. Napansin niyo ba, mga mahal na kapatid? Ginamit lang nila yung kapirasong quotation at sinama na ang konklusyon. Kaya mag-ingat po. Tuloy natin si Miss Michelle. Okay. Dito po, sa kanya pong mismong ipinost sa kanyang sa pagla-live niya. Sabi po niya dito, ayan o, Dynamic Bible po. Siya Sandali, gamitin nating Dynamic Bible. Pero alam kaya ng mga INC ang nakasulat sa Pasugo Magazine nila ni Benjamin Santiago na ito ang nakasulat? Kaya't ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi tunay na Diyos na lumalang sa langit at lupa, kundi tinatawag lang na Diyos. Bakit siya tinatawag na Diyos? Sapagkat siya'y kinaroroonan ng mga salita ng Diyos, gaya sa ating mababasa sa Juan Kapitulo 12:42. Ano daw? Tinatawag na Diyos, ngunit hindi tunay na Diyos. Ay aminado pala sila sa pasugong ito na ang ating Panginoon Jesucristo ay tinatawag na Diyos. Bakit daw? Sapagkat siya ay kinaroroonan ng mga salita ng Diyos gaya ng ating mababasa sa Juan 12:42. Oh. Iba talaga, no? Na hindi tunay na Diyos, pero tinatawag lang na Diyos dahil siya ang kinaroroonan daw sa mga salita ng Diyos. Ngayon, ginamit ni Miss Michelle. Pakinggan ninyo ang paliwanag niya. Sa Bible na ito na palagi din ginagamit ng INC. Bakit? Dahil kung tingnan kasi ninyo, ang salin na ito, lalo na sa unang Korinto 5:12 at 13, may mabasang Church of Christ. At basta Church of Christ, yun ang narehistro nila, kahit pa aklat katoliko o Biblia man, basta Church of Christ, aangkinin nila yan. Pero ito ang paliwanag ni Miss Michelle kung bakit ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. mismo ang nag-post po nito. Sa John So ako daw ang nagpost sa naturang aklat, Bible. Ito, gamit ito, Unlock Dynamic Bible New Testament. John chapter 8:28. Ayan. Dynamic Bible po ito. Sabi po dito, Jesus said, okay, makinig po tayo mga mahal. So makinig kayo dahil pakita natin ang Dynamic Bible habang binasa niya. Pakita natin mga kapatid, Dynamic Bible. Sige, ito ang mabasa. Ito ang kanyang sabi. Nating kababayan at kaibigan. Jesus said, when you lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man. Sino po nagsasalita? Ang ating pong Panginoong Jesus. Me, the Son of Man. You will know that I am God, and you will know that I do not do anything on my own. Okay? On my own authority. Hindi daw po niya yon ginawa para sa kanyang sariling autorisasyon. Okay? Instead, I only say what my Father, may tinawag po siyang Father. Instead, I only say what my Father has taught me to say. He who sent me is with me, and He has not left me alone because I do only things that delight Him.
Okay, ibig po sabihin dito, nahirapan naman ako sa English, ay sinasabi ng ating Okay lang yan, kaya mo yan. Pero, nabasa mo, eto, di ba? Jesus said, when you have lifted me up on the cross to kill me, the Son of Man, you will know that I am God. Pero anong paniwanag niya? Hindi maaaring ang ating Panginoon Kristo ay Diyos daw dahil may Ama siya. Panginoong Jesus na hindi niya ginawa ang mga bagay na yan sa sarili niyang kagustuhan, kung hindi sa kagustuhan ng kanyang Ama. Na, ayan ano, again, ulitin ko po Jesus said, when you have lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man, okay? You will know that I am a God, and you will know that I do not do anything on my... Oh, so paano na yung mabasang you will know that I am God? Ha? Ang linaw sa binasa niya, di po ba? own authority. Instead, I only say what my Father has taught me to say. Okay? May nag-utos sa kanya. Sorry po ako, nagkakamali ako ng English, pero merong kalooban na kanyang sinusunod at hindi ang kanyang kalooban. Okay? He who sent me is with me and he has not left me alone because I do not only things that delight him. Kaya po ang Iglesia ni Cristo ay naniniwalang ang ating Panginoon Diyos po ay hindi. Ano? Ang Panginoong Diyos daw ay hindi, ano? Ang Panginoong Diyos ay hindi Diyos? Okay, ang tulad po ng paniniwala ng ating mga kaibigan sa inyo po, mga mahal nating kababayan at mga kaibigan. Kung tulad sa paniniwala sa amin, ang Iglesia ni Cristo, di, pareho na tayo na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Okay, again, inirespeto ko po ang inyong paniniwala, pero sabi ko nga po, iba't iba po tayo ng paniniwala. Ito po ang paniniwala ng isang Iglesia ni Cristo dahil yan po nakasulat sa Bible mismo. Oh, yan, nakasulat sa Bible, binasa mo, na dahil naghanap sila ng letra por letra na mabasa ba ang inamin ng ating Panginoon Kristo na si Diyos. So, sa salin na ito'y ginagamit ng incident, malinaw, di po ba? Sa Bible po ng Catholic. Hindi yan. Hindi ito Catholic translation. Miss Michelle, hindi ito Catholic translation. Tuloy natin. Na ginagawa din pong pakikipagdebate nitong nagpapakilalang debater daw po nyo sa Katoliko, pero parang nakikipagdebate siya ng walang kwenta sa bata, no? Oh, so meron pala silang bata na walang kwenta. Yung pakipagdebate daw umano ay pakipagdebate sa batang walang kwenta. Meron ba kayong batang walang kwenta? Para sa atin, bawat bata ay mahalaga. Pero para sa kanila, may bata para sila na walang kwenta. Makipagdebate daw sa batang walang kwenta. O, ngayon, paano mo ipaliwanag yung nabasa mo na ang ating Panginoong Kristo napakalinaw ang binasa mo sa John chapter 8 verse 28 sa Unlocked Dynamic Bible? Jesus said, when you have lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man, you will know that I am God. Ginamit natin ito dahil ginagamit din ito na salin sa mga ministro. Alam naman natin na bawat doktrina ng INC ay meron talagang katumbas na salin na Bible. Okay, tuloy natin si Miss Sapina. Dito po ay may tinatawag ang ating Panginoong Hesukristo na Ama. Okay? And meron pa po dito isang talata. Ayan. Asa na ba yun? Ito po ano? Okay, Timothy 2:5. Sa Holy Bible naman po ito. There is only one God. Okay? There is only one God. And Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Again, hindi po sa akin galing to ha, binabasa ko lamang po, galing din po ito dun sa debater ng Catholic na pinakikita ko sa inyo kanina. Sabi po dito sa Timothy 2:5, Galing sa aking channel, kinuha niya yan. Pero,
may iniwasan si Miss Michelle. No, di mo pinakita. Wala naman tayong tutol na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Dahil ang doktrina ng Simbahang Katoliko, hypostatic union, tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya, yung ginamit nila, yun ang kadalasang ginagamit ng mga ministro. Pero may iniwasan sila. Ito. Bakit ang isang iglesia ni Kristo ay naniniwala po na ang ating Panginoong Hesus ay hindi po siya mismo ang talagang Diyos na matatawag, kung hindi anak po siya ng ating Panginoon Diyos na isinugo, okay? Para po tubusin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Okay? Sabi po dito sa Timothy 2:5, there is only one God. May nag-iisang Diyos. And Christ Jesus is the only one, okay? Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Okay? Si Kristo daw po ang daan upang makarating tayo sa patutunguan, patungo sa ating Panginoong Diyos. Okay? Jesus was truly human and He gave Himself to rescue all. Philippians chapter 2 verse 6, Contemporary English Version, Christ was truly God, but He did not remain equal with God. Yan ang iniwasan ni Miss Michelle dito. Tuloy natin. Ayan. Again, nirerespeto po natin ang bawat isa sa paniniwala natin. Dito lang po tayo sa agrumento na nagpapakilalang debater pero wala po siyang masasabing tino sa pakikipagdebate dahil ginagawa lang niyang kalokohan yung pang-aasar sa kanyang kadebate. Pero mismo sa Bible po, na talata po sa Bible na kanyang i-share, ayan po Bakit ang isang iglesia ni... Okay. Biglang nawala ang ating... Okay. So, tuloy natin. Ako mo ang nawala, biglang nawala ang linya. Okay, tuloy natin. Kristo hindi naniniwala ang ating Panginoong Hesus Kristo ang Diyos dahil nakasulat nga po dito, Jesus is the only one who can bring us to God. Kahit po sabihin natin hindi ako so Jesus, the only one who can bring us to God. At binasa niya, yung binasa din ng mga ministro, ang contemporary English version na ito ang mabasa, there is only one God, and Jesus and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human. Kaya, kung nabasa nila na Jesus was truly human, ang konklusyon nila, hindi siya Diyos. Dahil tunay na tao siya. Ba't naman itong ginamit ko na iniwasan niya? Contemporary English Version. Philippians chapter 2 verse 6. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Yon. Ba't kaya iniwasan yon? Tuloy natin si Miss Japina. Ano man po ang inyong religious, di po ba? Critical thinking. Sinasabi dito, Jesus is the only one who can bring us to God. The only one who can bring us to God. Di ba? Siya po ang magsesend sa atin sa Panginoon Diyos. Siya yung way. Di po ba? Walang audio? Walang audio na dyan? Okay, tuloy natin. Okay. Okay, tuloy natin. So, isa pa dito. Sabi dito naman, sa isa pa, sa channel din niya to galing. Juan 1:28 ang salita ng buhay, okay? Juan 1:28. Yan, nasa harap mo na yan, Miss Hapina. Hindi yan Juan 1:28 sa salita ng buhay. Malinaw yan, Juan 1:18. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Iyong ako,
Bible na salita ng buhay, ginagamit din yan ng mga ministro. Pero, nagtaka tayo dahil may mga pasugo magasin nila at kahit pa sa pagtalakay nila na sinabi nilang mabasa umano sa Biblia na ang ating Panginoon Jesucristo ay Son of God. Anak ng Diyos. Pero wala daw umanong mabasa sa Biblia na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos anak. Iwan ko kung di ba nila alam itong Juan Kapitulo 1:18. Ulitin ko, Miss Michelle, Juan 1:18. Hindi po yan Juan 1:28. Klarong-klaro na yan. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, pinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Kaya di totoo na walang mabasang salitang Diyos Anak sa Biblia dahil itong salin na ito, salita ng buhay, ginagamit din nila ito, mga kapatid. Tuloy natin. Wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakikilala siya sa atin ng Diyos Anak. Nabasa mo, ano? Na ipinakilala siya sa atin ng ano daw? Noong Diyos. Siya yung way. Di po ba? May isa pa dito. Sabi dito naman, sa isa pa, sa channel din niya to galing. Juan 1:28 ang salita ng buhay, okay? Wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakikilala siya sa atin ng Diyos Anak. Okay? Wala pa daw nakakakita sa Diyos Ama. Okay? Kahit kailan. Subalit, ipinapakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Naunawaan kaya ito ni Miss Michelle ang binasa niya? Inulit pa niya, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Hindi yan aral ng INC. Sabi dito naman, sa isa pa, sa channel din niya to galing. Juan 1:28 ang salita ng buhay, okay? Wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakikilala siya sa atin ng Diyos Anak. Okay? Wala pa daw nakakakita sa Diyos Ama. Okay? Kahit kailan. Subalit, ipinapakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Anong nabasa mo dyan? Diba Diyos Anak? Yung tinatawag na anak ng Diyos. Sino po yung Diyos Anak, yun daw ang tinatawag na anak ng Diyos. ng ating pong Panginoong Hesukristo. So, yan po ay paniniwala lang po sa amin sa loob ng Iglesia ni Cristo, Ako, delikado. Yun daw ang paniniwala nila sa loob ng Iglesia ni Cristo. Delikado channel mo, baka susunod na naman. Sinagot lang natin dahil yun talaga ang kaniyang request na makipagsagutan sa kanya. Hindi po natin layunin na saktan, pero yun, nilatag natin ang iba't ibang mga salin ng Biblia, ginamit din niya, at ang konklusyon niya, aral daw yan ng INC. Juan 1:28 ang salita ng buhay, okay? Juan 1:28. Hindi yan Juan 1:28. Ulitin ko, Juan 1:18. Malinaw yan. Salita ng buhay. Wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakikilala siya sa atin ng Diyos Anak. Okay? Wala pa daw nakakakita sa Diyos Ama. Okay? Kahit kailan. Subalit, ipinapakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Yun po yung tinatawag na anak ng Diyos. Sino po yun ang ating pong Panginoong Hesukristo? So, yan po ay paniniwala lang po sa amin sa loob ng Iglesia ni Cristo, pananampalataya ayon sa galing din po sa Bible na tinuro sa amin. Okay? At So, yan. Basta paniniwala daw nila yan. Siya na ang mananagot sa kaniyang ministro niyan. Dito na lang. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.